Magandang araw mga kators, mga katokis, mga katoshis. Welcome ng post panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes. Alright, konting reaction lang. Maikling reaction lang tungkol dito sa pagkatalo na naman ng San Miguel Beermen dito sa Converge Fiber Xers. Unti-unti na natin nakikita yung kahinaan ng Beermen, ano? Hindi naman natin minemenos ang kakayahan ng Converge, pero nasisilat na sila, no, ng mga teams na dati tinatalo nila, tinatambakan nila. Although ngayon tinatambakan pa rin nila, pero hindi na nila nasusustain. Okay, tingnan nyo naman nung nakaraan, nakahabol, no, natambakan na nila, nakahabol pa, nanalo pa. Okay, at ayan na naman kagabi, almost the same score, no, 114-110. Nasilat na naman sila. Okay, ito lang medyo lumaban, ano? Lumaban. Close game ng first, second, or yung first half, no? Nung dumating yung third and fourth quarter, doon na rumatsyada, bumuhos ang puntos ng Converge. Ilang mga punto lang ang nakikita ko rito, no? Una-una, age ng team. Okay? Ang San Miguel Beermen, 32 plus ang average yata ng age nila, no? Alright? So, medyo aging na sila. Medyo tumatanda na sila. Okay? Let's face it. Okay? Yung mga malalaki nila, tumatanda na. Yung mga guardia nila, medyo may edad na rin. Okay? So, palagay ko, it's time to add up some youth. Okay? Mga tagal-tagal na rin hindi sila kumukuha ng mga bata sa no? Sa draft, no? Puro ang nakukuha nila puro sa trade. At puro pagka ang players mo nakukuha mo through trades, no? Parang parang bumibili ka ng segunda mano, no? Na paggamitan na ng iba or tumagal na dun sa kabilang team, medyo tumanda na ang serbisyo dun sa kabilang team, ipagpapatuloy lang sa iyo. No? Ganun lang yun, ano? Parang hindi mo napakinabangan yung full years niya, yung youth niya, o yung kabataan niya, yung lakas niya, para doon sa team mo siya makapag-contribute ng malaki, no? Kaya na nagiging problema sa San Miguel. Matagal-tagal silang hindi, although nagda-draft sila, pero yung dinadraft naman nila, hindi naman nila ginagamit, no? It's either tinatago nila sa cabinet, okay? Tapos itinatapon din nila, tinetrade din nila. Okay? So, yan na yung nagiging epekto nung medyo hindi ko rin masyado naintindihan kung bakit nila ginagawa yan. Okay? Alright. Pangalawa. Okay? Natatakbuhan. Since medyo aging na sila, ang Fiber Xers, karamihan dyan, kabataan, ano, bata pa. Although baguhan, pero ngayon, nakakasabay na. Okay, tingnan nyo naman ang laro kagabi. Tinatakbuhan, no, iniiwanan, pinakakain ng alikabok, no? Etong mga players ng San Miguel, hindi makasabay sa depensa. They weren't able to apply, no, and spread their transition defense dito sa bilis ng fast break, no, transition points ng Converge Fiber Xers. Doon sila nalugi. Okay? Although nakakatakbo, pero nahuhuli. One step forward or one step ahead ang palagi ang Fiber Xers kagabi. Okay? Which will turn into fast break points, no? Okay? Tapos pangatlo. Okay? Hindi ko alam kung kayo rin ganito yung opinion, pero karamihan ng clamor ng mga tao, okay? Palitan na ang coaching staff. Okay? Mas gusto pa raw yata nila na maibalik itong si Coach Leo Austria kaysa dito kay Coach George Gallen.
Ako naman, hindi ko alam ano kung sa coach or sa players, ano, or both. Pero naramdaman ko na wala yung tapang at bangis ng San Miguel Beermen eh. Okay? Unang-una nawala yung original na Death 5. Okay? Yan. Nung napalitan yung coaching staff, ano? Medyo lumambot sila, no? Okay? Hindi ko alam bakit, no? Yun lang ang pakiramdam ko, no? Kasi medyo napagtatatalo na sila ng mga nasisilat sila ng mga mga lower rank teams. Okay? O katulad na ngayon yan, nung nakaraang conference, muntikan na sila ma-eliminate ng Terra Firma. Okay? O katulad na naman ngayon, do or die na naman sila sa bukas. Okay? So eto na naman sila. Ngayon, pagka natalo ngayon na San Miguel na naman bukas, ano na ngayon ang i-excuse natin? Ano na ngayon ang gagawin natin? Ano ba? Kayo mga kababayan, lagay nyo sa comment section. Coaching staff, palitan, magdagdag ng mga batang players, okay? O anong gusto nyo mangyari para dito sa San Miguel Beermen? Okay? Hindi na makasabay. Okay? Ayan. So, konting opinion lang po ang naibigay ko, no? Yan lang po napansin ko. Gusto ko sanang tingnan yung actual statistics. Kaya lang, ito pa ang gusto kong ilabas na sa loobin ko, no? Wala nang statistics sa website ng PBA. Totoo pala yung sinasabi ng iba. Kailangan mo pang kumuha sa team manager ng mga teams para makakuha ka ng complete statistics ng laro. Hindi na nila ina-upload sa website ng PBA. Dati, oo, nakakakuha ka. Ngayon, forbidden ka na. Which is very, very sad, ano? Dapat, open sa public. No? Ano naman ang masama kung makakuha yung fans ng statistics? Okay, dati nakakakuha naman. Bakit ngayon hindi? Gusto namin makita. Gusto ko kasi makita yung fast break points, turnovers, okay, yung steals, yung tipo ng depensa na ipinakikita ng San Miguel. Okay? Kasi hindi makadepensa eh. Butas ang depensa. Malakas ang San Miguel sa opensa, pero sa depensa second to the last sila, I think, ano? Alright? So, ang taas-taas mo kang umiscore, pinai-score mo naman yung kalaban ng halos kasing laki ng score mo rin naman. So, parang close game. Pag close game, may possibility na matalo ka. Ayan na nga, natalo ka na nga. Okay? So, ayan. Yan ang ating saloobin tungkol dito sa San Miguel Converge. Okay? So, abangan natin yung Game 5 bukas. Okay? Kung ano ang mangyayari dito sa San Miguel Beermen. Kung sila ba ay lulusot papunta sa semifinals o sila ba itatalunin at ang Converge naman ang lulusot sa semifinals. Alright? Patuloy po ninyong tutukan ng ating channel, Talking Toshi TV, at ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat.